Noong unang panahon sa baryo ng San Isidro, may isang lumang bahay na nakatayo sa gitna ng masukal na gubat. Tinatawag iyon ng mga tao na bahay ng mga mata. Walang gustong lumapit doon, lalo na kapag gabi, dahil sinasabing may mga matang nakatitig mula sa mga bintana kahit wala namang nakatira. Sa loob ng bahay na iyon naroon ang isang malaking salamin, matangkad, may gintong ukit sa paligid, ngunit kupas na at puno ng gasgas. Sabi ng matatanda, ang salaming iyon ay hindi ordinaryo. Hindi raw nito ipinapakita ang totoong refleksyon ng tao, kundi ang nasa loob ng kaluluwa. At doon nagsimula ang lahat. Taong 1978 nang lumipat ang pamilya Villarreal sa baryo. Kasama nila ang bunsong anak na si Elisa, isang tahimik ngunit magandang dalaga na mahilig magsuklay sa harap ng salamin. Isang gabi habang nagliligpit ang pamilya ng mga gamit mula sa lumang bahay na nabili nila, nakita ni Elisa ang malaking salamin sa attic. Ang ganda, bulong niya habang pinupunasan ang alikabok. Ngunit napansin niya agad ang kakaiba. Habang gumagalaw siya, parang nahuhuli ng kaunti ang refleksyon niya. Kaunti lang. Halos hindi mapansin. Inisip niyang pagod lang siya. Ngunit kinabukasan, habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, may nakita siyang babae sa likod niya. Mahaba ang buhok, mapatla, nakangiti, mabilis siyang napalingon. Wala namang tao. Nang muli siyang tumingin sa salamin, wala na rin ang babae. Doon nagsimula ang bangungot. Tuwing alas 12 ng gabi, may naririnig si Elisa na marahang katok mula sa loob ng salamin. At kasabay noon ay boses ng babae. Palabisin mo ako. Hindi sinabi ni Elisa sa pamilya niya ang nararanasan niya. Natatakot siyang isipin nilang nababaliw siya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas malinaw ang babae sa salamin. Minsan nakikita niya itong nakatayo sa sulok. Minsan nasa likod niya. At minsan, ginagaya nito ang kilos niya kahit hindi siya gumagalaw. Isang gabi, nagising si Elisa dahil sa malamig na hangin. Bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon. At nakita niya, ang refleksyon niya sa salamin, nakatingin sa kanya. Ngunit hindi siya nakaharap sa salamin. Nanigas si Elisa. Unti-unting ngumiti ang refleksyon. Hindi iyon ngiti niya. Pagkatapos, marahang kumaway. At nagsalita. Ako na ngayon. Biglang namatay ang ilaw. At narinig ni Elisa ang malakas na basag. Kinabukasan, natagpuan siya ng kanyang ina sa sahig. Walang malay, malamig ang katawan, at nakadilat ang mata na parang may matinding takot na nakita bago siya mamatay. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang salamin ay buo pa rin. At sa loob nito, may refleksyon ni Elisa. Nakatingin, humihingi ng tulong. Mula noon, sunod-sunod na ang namatay sa bahay. May lalaking nakita raw ang sarili niyang duguan sa salamin 3 araw bago siya natagpuang nakabigti. May batang babae namang nagsabing may ibang nanay sa salamin na tumatawag sa kanya gabi-gabi. At may isang pari na nagtangkang basbasan ang bahay, ngunit natagpuan siyang bali ang leeg sa harap ng salamin kinabukasan. Bago siya namatay, may isinulat siya sa dingding gamit ang dugo. Huwag tumingin kapag kumurap ang refleksyon mo. Lumipas ang maraming taon. Iniwan ang bahay. Nabulok. Nakalimutan. Hanggang sa dumating si Carlo. Isang content creator na mahilig gumawa ng horror videos para sa internet. Hindi siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, kathang-isip lang lahat. Perfecto para sa content, sabi niya habang kinukuhanan ng video ang lumang bahay. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman ang lamig. Pero itinuloy niya pa rin. At nakita niya ang salamin. Parehong-pareho pa rin. Walang kupas. Parang naghihintay. Habang kinukuhanan niya ito ng video, napansin niyang parang may anino sa loob ng refleksyon. Ngunit nang tingnan niya ng direkta, wala naman. Tumawa siya. Editing. Lang to mamaya, biro niya. Pero habang tumatagal, may kakaibang nangyayari sa camera. Sa screen ng cellphone niya, may nakikitang babae sa likod niya. Pero sa totoong buhay, wala. Mabagal siyang lumingon sa salamin. At doon niya nakita, hindi na siya ang nasa refleksyon, kundi si Elisa, mapatla, duguan, at umiiyak. Tulungan mo kami, bulong nito. Biglang nagdilim ang paligid. Namatay ang cellphone niya. At sa katahimikan, may narinig siyang katok mula sa loob ng salamin. Pagkatapos ay may kamay na unti-unting lumabas mula sa salamin, itim, payat, at mahaba ang kuko.
Sinubukan tumakbo ni Carlo ngunit hindi siya makagalaw. Parang may humihila sa kanya. Unti-unti niyang nakita ang sarili niyang refleksyon. Ngumiti, habang siya mismo ay hindi. At doon niya naunawaan ang sikreto ng salamin. Hindi ito nagpapakita ng multo. Ito ay kulungan. Lahat ng tumitingin ng matagal, pinapalitan. Kinukuha ng salamin ang katawan nila. At ang tunay nilang kaluluwa, ikinukulong sa loob. Hanggang ngayon, sinasabing naroon pa rin ang bahay. At kapag nakakita ka raw ng lumang salamin na hindi mo maalalang nakita mo noon, huwag kang titingin ng matagal. Dahil baka hindi mo mapansin. Naunang kumurap ang refleksyon mo kaysa sayo.